Hello mga kalobs! Kumusta po kayo? Pagkagising nga po ni Mama kanina umaga dyan ay siya pa nga po yung nag-asikaso sa amin kahit masama nga po yung pakiramdam niya. Sobrang nilalamig pa nga daw po dyan si Mama kaya nakasweater nga po siya. Si Papa po kasi pag uwi niya nga po kagabi galing ng duty ay siya nga po kaagad yung nag-asikaso kay Kuya. Sobrang taas nga daw po kasi ng lagnat ni Kuya. Kaya panay nga din po ang punas sa kanya ni Papa. Kaya sobrang puyat nga daw po sila Mama at Papa. Pagkatapos po palang magluto ni Mama ay ako nga lang po yung mag-isang kumain. Si Kuya po kasi ay tulog pa nga po siya dyan at in-excuse nga lang po siya ni Mama sa teacher niya na hindi nga daw po muna siya makakapasok. Si Papa naman ay natutulog pa nga po siya dyan dahil sobrang puyat niya nga din daw po kasi. Kaya si Mama na nga lang din po talaga yung nag-asikaso sa akin. Friday nga po ngayong araw kaya okay nga lang po sa amin ang gumamit ng ganito nga pong sibilyan. Pagkatapos ko nga pong kumain, eto nga at sinusuot ko na nga din po yung sapatos ko. At nung ready na nga din po ako, eto nga at lumabas na nga din po ako ng bahay para nga po makapasok na. Mag-isa nga lang din po pala akong patatawirin ni Mama dahil hindi ko na nga din po hinintay yung pinsan ko. Pag uwi ko po pala mga kalobs ay sobrang sama nga po ng pakiramdam ko. Lagnat din po kasi ako at sobrang sakit nga po ng ulo ko dyan. Kaya pag uwi ko nga po ay itinulog ko na nga lang po muna. Saktong hindi pa naman po nakakapagluto si Mama ng ulam namin. Eto po palang sinigang yung ni-request ni Kuya kay Mama na lutuin niya. Gusto nga daw po kasi niyang humigop ng maasim-asim na sabaw. Saglit nga lang po itong naluto ni Mama dahil sa pressure cooker niya nga daw po ito niluto. At nilipat niya nga lang po dito sa kasirola para nga daw po magkasya yung gulay. Pagkaluto nga po ni Mama ay ako nga po muna yung pinakain niya. Para nga daw po makapagpahinga pa ako at makapasok sa school. Si Kuya nga po mga kalobs ay sobrang taas pa nga din po ng lagnat niya. Bago nga po kumain si Kuya dyan ay ginamitan nga po muna siya ni Mama ng thermometer. At ang taas nga po ng lagnat niya mga kalobs, 39.1 nga po. Kaya panay pa nga din po yung punas sa kanya ni Papa. Kaya kapag si Kuya nga po yung nagkakasakit ay todo bantay po talaga sila Mama at Papa sa kanya. Sabi nga po ni Mama ay parang bigla nga daw pong pumayat si Kuya. At pagkatapos ko nga po kumain ay natulog nga po muna ako saglit. Para daw po magkaroon ako ng lakas kapag pumasok ako. Kaso lang sabi ko nga po kay Mama ay parang hindi ko nga po kayang pumasok. Kaya chinat na nga din po ni Mama si Ma'am na hindi nga daw po muna ako makakapasok. Recognition pa man din po namin kanina. Nagsuka pa nga po ako mga kalobs. Pero pagkatapos ko nga po magsuka dyan ay parang medyo nangginhawaan nga po yung pakiramdam ko. Kaya sabi ko nga po kay Mama na parang kaya ko naman po. Kaya eto, sumama na nga din po sa amin si Mama sa school para nga po may maghawak sa akin sa likod. Medyo nahihilo pa rin po kasi ako mga kalobs. Pagdating nga po namin sa school ay sakto naman nga pong nakasalubong namin yung mga kaklase ko. Kaya eto nga at sabay-sabay na nga din po kaming pumasok sa room. Ayan, at nakapwesto na nga din po pala ako mga kalobs. At inumpisahan nga po muna ni Ma'am yung pagpirma ng mga card sa mga parents. Tapos sinunod naman niya nga po yung pag-a-announce ng mga may honor. Si Yani po pala yung unang in-announce ni Ma'am dahil siya nga po yung unang nakakuha ng with high honor. At si Lola niya nga po pala yung kasama niya sa pagpunta sa harap. At sumunod naman po pala yung mga with honors. Bali yung ginawa po pala ni Ma'am ay alphabetically po pala yung pagtawag niya sa mga with honors. Una niya nga pong tinawag dyan ay si Mika. Tapos si Thea, si Crizel. Pagkatapos ay sinunod naman nga pong tinawag ni Ma'am si Gwen. At syempre pagkatapos nga pong mag-picture kasama si Ma'am ay sila naman nga po lapang mag-parents. Sumunod nga pong tinawag ni Ma'am ay si Gilbert. At saka nga po si Clyde. At dahil nagsisimula nga po sa letter P yung apelyido ko, ay ako nga po pala yung huling tinawag ni Ma'am. And last but not the least, ibig sabihin hindi ang with honors is awarded to Rizel M. Puyawan with an average grade of 93%.
pong sumama sa akin sa harap. At pagkatapos po pala naming lahat na naitawag, syempre nagpicture-picture po muna kami. Pagkatapos po pala ng bigayan ng certificate sa amin ay nagpa-meeting na nga din po si ma'am sa mga parents. At tungkol po pala yun sa nalalapit na nga po naming graduation. Ilang buwan na nga lang din po kasi ay graduation na nga din po namin mga kalabs. At parang kailan nga lang po. At pagkatapos po pala ng meeting, eto nga at pinaalam na nga din po ako ni mama kay ma'am kung pwede na nga daw po akong maunang mauwi. At umokay din naman po si ma'am mga kalabs. Hinihintay na nga lang din po namin si papa dito dahil meron nga lang po siyang kinuha kay ma'am. Pero sobrang sakit na nga din po talaga ng ulo ko dyan. At maya-maya po pala mga kalabs ay dumating na nga din po si papa. Kaya sabi nga po ni mama sa akin ay sumakay na nga din daw po ako sa motor. Medyo umaambon-ambon pa nga po sa mga oras na yon. Pag uwi po pala namin nila mama at papa sa bahay ay sinabi ko nga po kay mama na gusto ko nga po ulit kumain ng sinigang. Kaya nagbihis na nga din po ako kaagad at pinagsandok na nga din po ako ni mama. Pinainit nga lang po muna ni mama yung sabaw, tapos pagkatapos ko nga pong kumain, ay nag-take nga lang din po ulit ako ng gamot. Sa awa nga po ng Diyos ay parang umokay naman din po kaagad yung pakiramdam ko. Kaya eto at nagawa ko pa nga pong mag-voice over. Kaya maraming salamat po, Lord. At alam ko pong si Kuya naman po yung susunod na gagaling agad, pati nga po si Mama. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po. God bless to all. Bye-bye!